Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Sara Duterte ba bilang nakaupong vice presidente, impeachable officer, pwedeng imbestigahan at i-prosecute ng ombudsman? O yan, pag-usapan natin yan. May mga tanong. Si Sara ay impeachable officer. So matatanggal mo lang ang impeachable officer, mga matataas na opisyal yan, presidente, vice presidente, yung mga justices ng Korte Suprema, ombudsman, commissioners ng COMELEC, hindi mo yan pwedeng tanggalin sa simpleng simpleng mga reklamo. Hindi, impeachment. Impeachable official sila eh. So sa impeachment lang sila matatanggal. So dahil hindi sumulong yung impeachment ni Sara sa Kongreso, ang isang nakikita ngayon na option, ombudsman. Kasuhan sa ombudsman, si Sara Duterte. Imbestigahan ng ombudsman at kung kinakailangan, i-prosecute ng ombudsman. Kumbaga, ang ombudsman ang mag-initiate ng kung criminal case o anuman, administrative case laban kay Sara. Kasi kung hindi nga umubra yung impeachment, yung ombudsman na gagawin ng ombudsman ang aasahan ngayon. Yan yung Ngayon tinanong yung bagong ombudsman si Boying Rimulya tungkol diyan. Actually ang nagtanong sa kanya sila Tunying Tabernas kasi Jerry Bahan ng DCRH. Tinanong siya, direktahan, point blank. Pwede bang imbestigahan at kasuhan o i-prosecute ng ombudsman ang sitting vice president considering na impeachable official siya? Ang sabi kasi ng dating ombudsman si Martires, hindi raw pwede. Hintayin daw munang matanggal siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment o kaya matapos yung kanyang termino. Yun daw. Pero hanggat daw sitting or nakaupong vice presidente yan, hindi raw pwede yan. Yun ang sabi ni Martires. Pero iba naman yung paliwanag ni Rimulya. Sino ngayon ang masusunod? Ay di natural, ang masusunod dyan yung kasalukuyan ng ombudsman. Okay. Tapatan po at nanonood ang ating mga kababayan. Nandiyan po ba kayo? Kasama po ba sa priority nyo is to prosecute the Vice President Sara Duterte? Itingnan natin yung mga sa kanya, reklamo sa kanya. Kasi never ko nakita. Ang unang reklamo na final sa kanila ay actually final sa ni Trillanes. Hindi ko na nakita yon. Kasi nang dumating yung sa DOJ, ang nangyari, finance break yan ng dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi ko nakita yung demandang yon. Ito naman demanda ng House. Hindi ko yan pinapansin talaga kasi malayo yan sa bituka namin sa DOJ dahil ang amin nun ay ang dami-dami namin trabaho. Kaya hindi ko talaga, ngayon ko lang pag-aaralan yung mga kasong yan. Sa totoo lang. And besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting Vice President kung hindi pa siya na-impeach? Sa totoo pwede. Pwede. Pwede hong investigate at pwede hong i-prosecute kung meron hong laman ng investigation na nagsasabi na liable siya for a criminal act. Di lang natin siya pwede tanggalin sa powers natin. Pero pwede natin i-prosecute po. Ganun lang po yan. Kahit po congressman tsaka senators, hindi po natin pwede i-remove yan, pero pwede natin i-prosecute. Kasi yun po yung sinasabi ng batas. So, in the same manner, pwede rin po bang imbestigahan at i-prosecute ang sitting president? Imbestigahan pwede. Sa totoo lang pwede. Oo. Paano yan? Kailangan hindi mo pwede i-remove. Kailangan impeachment pa rin ang proseso para sa impeachable officers. At sa iba naman, kagaya ng House, sila nag-expel ng member nila. Tsaka ang Senate, ganoon din. Sila rin nag-expel ng member nila. Kung hindi pwedeng i-remove, para saan yung investigasyon? Anong gagawin ng ombudsman doon sa resulta ng anumang investigasyon ninyo? Ibibigay mo yan. Kung sabihin natin sa Senate President, ibibigay mo yan sa Senate President. Kung sa Senate, kung Senator ang nasa sakdal. At yung resulta ng investigasyon, ibibigay mo rin yan sa House. Actually, upon conviction lang yan aalisin. Kung na-convict na yan sa Sandigan Bayan, saka aalisin yan. Saka yan madadrop from the rolls. Kung Vice President?
Ano ho yan? Impeachment pa rin yan. Ibibigay natin yan sa sa impeachment pa rin. Sa Speaker of the House for proper action. Pag meron pong conviction yan. Nung panahon ni Martires, siyang masusunod. Kanya, yan yung stand niya eh. Oh. Pero ngayon, hindi na siya ombudsman. Tapos na. Oh, di kung ano naman yung, ano ngayon yung stand ng ombudsman, yan yun. Tulad din yan yung policy ni Martires dati. Eh, di ba yung policy ni Martires dati, tungkol sa SALN, hindi pwedeng ibukas sa sino mang gustong humingi ng SALN ng public official. Hindi pwede. May mga restrictions. Oh. Panahon ni ni Martires. Ay kay Remulla iba naman. Sabi ni Remulla, bukas. Ibubukas ang mga SALN. O ganun din yan sa issue ng pwede bang imbestigahan at kasuhan si Sara? Sitting vice president siya na impeachable official. Kay Martires hindi. Kay Remulla sabi niya pwede. Ang paliwanag ni Remulla, hindi siya pwedeng tanggalin sa pamamagitan ng kaso ng ombudsman. Pero pwede siyang imbestigahan. Kaya yung mga SALN niya, yung mga bank accounts niya, pwede yang imbestigahan ng ombudsman. At pwede siyang i-prosecute. Hindi lang siya pwedeng matanggal sa pwesto. Hindi lang siya pwedeng matanggal sa pwesto. Kasi matatanggal lang siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment kasi impeachable official siya. So yan yun. Yan yung malinaw na paliwanag ni Boying Remulla. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano yun? At least categorically in-address na ni Remulla yung issue na yan. Nasa kapangyarihan ba ng ombudsman ang pag-imbestiga at pag-prosecute kay Sara considering na sitting vice president siya? Yes, sabi ni Boying Remulla. Parang nakikita natin na ganyan ang gagawin nila Remulla. Kung ganyan yung sagot niya sa tanong na yon, di ganyan ang gagawin niya. Ganyan ang gagawin niya. Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.